Ang mga anghel ay nagpapadala ng isang espesyal na mensahe para sa iyo, kaugnay sa malalim na damdamin at personal na koneksyon. Nais nilang maintindihan mo na ang espesyal na taong ito, na may mahalagang lugar sa iyong puso, ay naghahanap ng mga paraan upang ipakita ang kanyang damdamin. Ang taong ito, higit sa lahat, ay nagnanais na patunayan sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at pagsisikap na ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo ay tunay at matibay. Siya ay nakatuon sa pagpapalipas ng kasalukuyan, nakatutok sa mga kasalukuyang pangyayari at kung paano ang mga ito ay nagaganap sa pagitan niyo. Ang taong ito ay nagbigay ng isang kahilingan, nag-alaga ng isang malalim na hangarin na may kaugnayan sa inyong dalawa. Maaring sa kasalukuyan, mukhang walang pag-usad, parang may pagtigil o pagbagal sa mga pangyayaring bumabalot sa inyong relasyon. Marahil, sa unang tingin, tila walang kilos o progreso. Subalit, nais ng mga anghel na malaman mo na, sa kabila ng tila kawalan ng aktibidad, mayroong pag-ibig. Mayroong dalisay at tunay na damdamin na nagpapatuloy, naghihintay ng tamang sandali upang lubos na maipahayag. May mahalagang bagay na kailangang mangyari, isang mahalagang yugto na darating pa lamang. Mahinahon na ipinapahiwatig ng mga anghel na, kahit sa panahon ng katahimikan o pagbagal, mahalaga na panatilihin ang pananampalataya at pag-asa. Ang pag-ibig na umiiral sa pagitan nyo ay isang senyales na marami pang dapat tuklasin at maranasan. Ito ay panahon para sa pasensya at pag-unawa upang kilalanin na ang panahon ng bawat isa at ang pag-unlad ng malalim na damdamin ay hindi laging sumusunod sa isang mahuhulaang ritmo. Kaya, maging bukas at tumanggap sa mga mensahe ng mga anghel. Hinihikayat ka nilang magtiwala sa proseso, maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na inyong ibinabahagi. Kahit na tila walang paggalaw ngayon, may isang di nakikitang puwersa na nagtatrabaho para sa pagkakaisa at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan nyo. Panatilihing nakatuon ang iyong puso at isipan sa kung ano talaga ang mahalaga. Ako si Eduardo at isang malaking karangalan na magkaroon ka dito at inaanyayahan kita na manatili hanggang sa dulo at tanging kung ikaw ay naantig, isaalang-alang ang pag-subscribe at ibahagi ang mensaheng ito sa abot ng iyong makakaya. Sige. Ipinapaalam sa iyo ng iyong mga anghel na matapos mong marating ang konklusyon na mahalagang buksan ang iyong puso tungkol sa iyong mga damdamin, ang taong ito ay nasa isang estado ng pag-iingat at introspeksyon, maingat na pinag-iisipan ang bawat salitang nais niyang ibahagi sa iyo. Ang pagpili ng paraan ng komunikasyon, maging ito ay isang sulat kamay na liham, isang detalyadong email, isang nakakaantig na kanta, o isang tula na nagsasalita sa kaluluwa, ay sumasalamin sa pagnanais na gawing makabuluhan ang bawat salita, upang bawat kilos ay maghatid ng lalim at katapatan. Maliwanag na ang landas patungo rito ay hindi madali. Ang mga hindi pagkakaunawaan at salungatan ay nagmarka sa mga panahon ng relasyon, lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang simpleng paghingi ng tawad o mga pahayag ng pag-ibig ay hindi sapat upang pagalingin ang mga sugat o punan ang kawalan na iniwan ng mga hindi nasabing salita at hindi nagawang mga aksyon. Kinikilala ng taong ito na ang mahal kita at namimiss kita ay hindi sapat upang ipahayag ang komplikado ng mga damdaming kasangkot o upang muling itayo ang tulay ng tiwala at pagiging malapit na naapektuhan. Bukod dito, may pag-amin na sa ilang punto, may isang pagtatangka na punan ang kawalan na iniwan ng kawalan ng isa't isa sa pamamagitan ng presensya ng iba. Gayunpaman, ang paghahanap ng koneksyon o pagmamahal sa ibang lugar ay naging hindi kasiyasya at, sa huli, masakit. Ang karanasan ng pagkasiyahan ang mas kaunti ay nagdala ng isang masakit na aral tungkol sa halaga ng tunay na pag-ibig at ang kahalagahan ng paglaban para dito, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa sakit ng pagkawala o pagkakamali. Ngayon, ang taong ito ay nasa proseso ng pagbabago, lalo na sa aspeto ng komunikasyon. Kung sa nakaraan ang emosyonal na kawalang tatag o pagiging impulsibo ay nagtatakda ng paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan, ngayon ay may isang malaytao na pagsisikap na magbago upang maging mas matatag at naroroon. Ang pagnanais na ito na magbago ay hindi lamang isang tangka upang muling makuha ang nawalang tiwala, kundi pati na rin isang hakbang patungo sa sariling kaalaman at emosyonal na pagkahinog. Ang taong ito ay nagsisikap na mahanap ang daan pabalik sa iyo, lumalaban sa agos ng isang alon na nagpipilit na ilayo siya, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na lumalaban. Nais niyang buksan ang kanyang dibdib at ihayag, naghanap ako ng mga bagong abot tanaw, sinubukan kong punan ang kawalan sa iba, ngunit napagtanto kong niloloko ko lang ang aking sarili.
Ang totoo ay palagi akong bumabalik sa iyo. Ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa iyo ay hindi kailanman tumigil, hindi kailanman humina. Ang relasyong ito, na binalot sa mga misteryo at lihim, ay nagdadala ng isang aura ng mistisismo, isang enerhiya na tila hindi pa nagagalugad at malalim na enigmatiko. Siya ay nasa isang personal na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, sinusubukang unawain at ipahayag ang kanyang mga damdamin sa mas malinaw at balanseng paraan. Ang paglalakbay na ito sa damdamin ay nagsimula ng banayad, sa pamamagitan ng mga pag-uusap sa mga kaibigan kung saan ikaw ang pangunahing paksa. Ang mga pag-uusap na ito ay hindi lamang nagbunyag ng intensidad ng kanyang mga damdamin, kundi pati na rin ang komplikasyon ng relasyon na ibinabahagi nyo. Gayunpaman, hindi lahat ay nauunawaan o sumusuporta sa matinding koneksyong ito, na nagdudulot ng mga sandali ng hindi pagkakomportable at pag-iisa kapag nahaharap sa opinyon ng iba na dapat niya lang magpatuloy. Ang katotohanan ay nauunawaan niya ang lalim at katapatan ng kanyang mga damdamin para sa iyo. Ang panloob na kamalayang ito ay isang kumpas na nagtuturo sa kanya, isang boses na bumubulong na ang nararamdaman niya ay tunay, makabuluhan, at hindi lamang basta-basta maipagwawalang bahala o ituring na isang pansamantalang pantasya. Ngayon, siya ay nasa bingit ng paggawa ng isang matapang na hakbang ng pagbasag sa katahimikang namayani sa pagitan niyo. Nais niyang makipag-ugnayan, ipahayag na mayroon pa ring mga damdaming buhay at tunay para sa iyo. Sa kabila ng distansya at ng panahong lumipas, tinatanong niya, isasaalang-alang mo ba ang posibilidad na magsimula ulit, kahit bilang mga kaibigan lang, para muling maitayo ang ating koneksyon? Ito ay isang sandali ng kahinaan, ngunit pati na rin ng pag-asa. Siya ay may kamalayan sa kasalukuyang hindi pagkakapantay-pantay sa relasyon, ngunit sa kabila nito, umaasa pa rin siya sa isang bagong simula, sa isang pagkakataon na muling matuklasan at muling tukuyin ang kahulugan niyo sa isa't isa. Ang ideya ng muling pagkonekta, kahit paunti-unti, ay isang imbitasyon upang galugarin ang hindi pa nagagalugad na potensyal ng isang relasyon na, sa kabila ng mga hadlang at panahon, ay nananatiling buhay sa kanyang puso. Ang taong ito, na mayroon kang komplikado at malalim na ugnayan, ay dumaan sa mga bagyong emosyonal at natagpuan ang sarili sa isang labirint ng mga damdamin, naghahanap ng isang daan na magbabalik sa kanya sa iyo. Sa kabila ng pisikal o emosyonal na distansya na maaaring umiiral sa pagitan ninyo, mayroong isang kawalan ng katiyakan na puno ng pag-asa tungkol sa kung ano ang hinaharap para sa relasyong ito. Ang nakaraan ay nagpakita na, laban sa lahat ng posibilidad, nakahanap kayo ng mga paraan upang muling magkonekta, nagmumungkahi na marahil, baka mayroon pa ring daan para sa inyong muling pagkikita. Ang kanyang paglalakbay ay minarkahan ng mga pagkikita sa mga personalidad na malakas at magulo, mga karanasang humubog sa kanyang pananaw at nagpahalaga sa kanya sa intensidad at katapatan sa mga relasyon. Ang intensidad na ito, na madalas na itinuturing bilang isang aura ng pagrebelde, ay eksaktong nag-akit sa iyo sa kanya. Mayroong isang natatanging kagandahan sa paraan ng kanyang pagbubukas sa iyo, paglalahad ng kanyang mga kahinaan at pinapayagan kang makita ang pinakatunay na mga aspeto ng kanyang pagkatao. Ito ang palitan ng katapatan at pagtanggap na lumilikha ng isang ligtas na espasyo kung saan pareho kayong nakikita at pinahahalagahan, isang lugar kung saan ang mabuti, ang masama, at ang pangit ay magkakasamang umiiral sa harmonya. Sa isang kilos ng dalisay at sinasadyang pagnanais, hinahanap niya ang mga palatandaan mula sa universo, umaasa sa isang senyas o tamang sandali upang muling lumapit sa iyo. Maging sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa pag-ihip ng isang kandila, o sa isang tahimik na panalangin, binubuo niya ang isang tiyak na isang kahilingan na ikaw ay malalim na kasangkot. Ang pag-aatubili sa paggawa ng susunod na hakbang, ang pagkaantala sa muling pagtukoy sa mga hangganan ng relasyong ito, ay hindi dahil sa kakulangan ng kagustuhan, ngunit marahil ay dahil sa isang pag-iingat na ipinanganak mula sa pag-asa na maaari pa ring magkaroon ng espasyo para sa inyong dalawa magkasama. Ang kanyang mga pagtatangka upang tuklasin ang mga bagong relasyon ay maikli at hindi kasiya siya, isang refleksyon na, sa kaibuturan, ikaw ang laging nasa kanyang isipan. Ang mga pansamantalang karanasang ito ay hindi sapat upang burahin ang markang iniwan mo sa kanyang buhay, na nagtulak sa kanya sa isang mapagpitagang desisyon na tapusin ang mga maikling paglalandi dahil ang kanyang isip at puso ay hindi maiiwasan nasa iyo. Ngayon, siya ay nasa sangandaan sa pagitan ng pagsunod sa intuisyon at pagharap sa bagyo ng mga kaisipang bumabagabag sa kanya.
Ang pagnanais na muling magkonekta, na ipahayag ang pag-ibig na ito na nagpapatuloy sa kabila ng mga hadlang, ay isang tawag na masyadong malakas upang baliwalain. Ano ang pinakamasama na maaaring mangyari? Tanong niya sa sarili, nagmumuni-muni sa kahinaan ng pagiging ganap na bukas ng paggawa ng hakbang na ito patungo sa isang posibleng pagkakasundo o kahit papaano ay isang linaw sa kung ano ang kahulugan nyo sa isa't isa. Ang taong pinag-uusapan ay nakakulong sa isang sapot ng insecurities at takot na pumipigil sa kanya mula sa pagkakita ng posibilidad ng isang magandang kinabukasan sa iyong tabi. Kumbinsido siya na nakahanap ka na ng bagong pag-ibig, na ang iyong buhay ay nagpatuloy na wala siya. Ang paniniwalang ito ay lumilikha ng isang hindi nakikitang harang, isang balakid na tila hindi malampasan, pinapakain ng kawalan ng katiyakan at kakulangan ng komunikasyon. Subalit, ang hindi niya napapansin ay ang iyong pagiging bukas at kahandaan na makinig at tanggapin ang kanyang mga salita upang unawain ang kanyang mga emosyon at marahil, magkasama, muling itayo o muling tukuyin ang inyong pinagsasaluhan. Ikaw ay nasa isang yugto ng swerte at personal na paglago, marahil ay minarkahan ng mga makabuluhang tagumpay sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, tulad ng trabaho, self-esteem, kalusugan, o pinansyal. Ang mga tagumpay na ito ay maaaring naging focus ng iyong atensyon, tumutulong sa iyo na manatiling abala at magpatuloy sa kabila ng kawalan na maaaring naiwan ng kanyang pagkawala. Ang iyong paglalakbay ng personal na paglago, maging sa paghahanap ng bagong tahanan o anumang iba pang makabuluhang pagbabago, ay sumasalamin sa isang panahon ng pagbabago na, bagaman positibo, ay hindi nagpapawi ng sakit ng pangungulila. Ang damdaming ito ng pagkawala, kapag iniisip mo siya, ay isang paalala na, sa kabila ng mga paborableng kalagayan sa iyong buhay, may espasyong kanyang inookupahan, isang espasyo na walang material o personal na tagumpay ang lubos na mapupunan. Ang universo, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay tila ginagabayan ka na magtuon sa ibang mga aspeto ng iyong buhay sa ngayon, marahil bilang isang paraan ng pagpapagaling o paghahanda para sa kung ano ang darating. Ang gabay na kosmiko na ito ay hindi nangangahulugang kalimutan o baliwalain ang mga damdamin na mayroon ka para sa kanya, kundi sa halip ay nag-aalok ng isang pagkakataon para sa paglago at personal na pagpapatibay, lumilikha ng isang matabang lupa para sa, kapag ang oras ay tama, maaari kayong magkonekta muli sa isang mas mature at malay na paraan. Ang susi sa pagtagumpayan ng patimpalak na ito ay komunikasyon. Kung siya ay magpapahintulot sa sarili na gumawa ng hakbang na ito, magbukas at ipahayag ang kanyang tunay na damdamin, maaari niyang matuklasan na ang realidad ay ibang-iba sa senaryong ipininta niya sa kanyang isipan. Ito ay isang panahon para ibagsak ang mga hadlang ng takot at palagay, upang maglakbay lampas sa mga insecurities, at galugarin ang potensyal ng isang bagong simula o ng isang pagkakasundo na maaaring maging kasing yaman gaya ng pagbabagong anyo. Ang kwento na inyong dalawa ay nagbahagi ay hindi pa tapos, maaaring may mga kabanatang hindi pa nasusulat, naghihintay na matuklasan, kung pareho kayong handang magbuklat ng pahina ng magkasama. Ang taong pinag-uusapan ay nahaharap sa isang panahon ng malalim na introspeksyon at pagtatanong sa sarili, pinag-iisipan ang halaga ng kanyang maiaalok at ang posibilidad na hindi na siya ninanais o tinatanggap mo. Ang prosesong ito ng pagtatasa sa sarili, ay pinalalala ng malalim na takot at mga sugatang emosyonal na hindi pa naghihilom na nangangailangan ng pansin at pangangalaga para malampasan. Ang hamon ng pagpapahayag ng sarili, ng pagharap sa posibilidad ng pagtanggi, ay salamin ng mga panloob na insecurities at isang panloob na laban upang makita ang sariling halaga at self-confidence. Ang emosyonal na immaturity o ang kakulangan ng karanasan sa paghawak sa mga komplikadong emosyon ay maaaring mga salik na nag-aambag sa kahirapang ito, na lumilikha ng mas maraming takot at pagkabalisa tungkol sa hinaharap ng relasyon. Sa kabila ng mga hadlang na ito, may determinasyon na panatilihin ang komunikasyon, na subukang muling magkonekta, kahit may mga pagdududa kung paano tatanggapin ang pagtatangkang ito. Ang pag-asa ay nananatili, bagaman kasama ng kamalayan na ang tugon ay maaaring hindi ang inaasahan. Ang tapang na harapin ang posibilidad ng pagpaalam ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng pagpapagaling at personal na paglago. Ang kapangyarihan na magpasya sa hinaharap ng koneksyong ito ay tila, sa katunayan, nasa iyong mga kamay. Ang responsibilidad na makinig sa iyong intuisyon at kumonekta sa iyong pinakamalalim na damdamin ay malaki. Dahil ang iyong mga pagpili ay magkakaroon ng malaking epekto hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng taong ito.
Ang kahalagahan ng paggawa ng isang pause, ng pagmumuni-muni sa loob bago gumawa ng anumang desisyon, ay hindi maaaring maliitin. Kapag sa wakas ay may pag-uusap sa pagitan nyo, malamang na pareho kayong makaramdam ng isang pakiramdam ng kalayaan, anuman ang kinalabasan. Ang kalayaang ito ay nagmumula sa paglilinaw, sa paglutas ng mga pagdududa na maaaring nagbilanggo sa inyong dalawa sa isang estado ng kawalan ng katiyakan at pagkabalisa. Ang koneksyon na inyong ibinahagi, na inilarawan bilang natatangi at espiritual na makapangyarihan, ay isang patotoo sa malalim na epekto na mayroon kayo sa isa't isa, isang paalala ng kakayahan niyong makaapekto at magbago sa buhay ng isa't isa sa makabuluhang paraan. Maaari kang magulat kapag napagtanto mo kung paano naging mahalaga ang mga hamong iyong hinarap para sa iyong paglago at pagkatuto. Ang mga gabing hindi ka makatulog, ang mga sandaling tila lumilipad ang pag-asa mula sa iyong mga kamay, lahat ng ito ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Ang koneksyon na ngayon ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid, sa paanuman, ay nananatiling matatag, hinahamon ang mga adversidad, ipinapakita ang kanyang hindi matitinag na lakas. Mahalaga na maalala mo na, sa gitna ng emosyonal na bagyong ito, hindi ikaw ang may sala. Huwag mong dalhin ang bigat ng pag-iisip na ang mga hamong iyong kinakaharap ay refleksyon ng iyong mga pagkukulang. Ang sitwasyon ay mas komplikado at may kasamang serye ng mga kadahilanan na higit sa iyong kontrol. Ang yugtong ito ay isa lamang kabanata sa mahabang kwento ng iyong buhay, at tulad ng bawat kabanata, mayroon itong papel sa pag-unlad ng naratibo. Kung ang mensaheng ito ay umalingaw-ngaw sa iyo, kung nadama mong direkta itong nagsasalita sa iyong puso, huwag mag-atubiling ipahayag ito. Marahil sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ang aking kahilingang natupad sa mga komento, makakahanap ka ng iba na dumaan sa katulad na mga sitwasyon at matutuklasan mong hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung nais mo, ibahagi ang iyong kwento. Minsan, sa paglalagay ng ating mga karanasan sa salita, nakikita natin ang mga aspeto na dati ay nakakaligtaan natin. Ang sandaling ito ay isa lamang punto sa timeline ng iyong buhay, at sa paglipas ng panahon, ang kalituhan at sakit ngayon ay maaaring magbago sa pag-unawa at pasasalamat. Nagpapasalamat ako na naglaan ka ng oras upang pagbulay-bulayan ang mga salitang ito. Umaasa ako na nagdala sila ng ilang ginhawa o bagong perspektibo sa iyong pinagdadaanan. Manatiling bukas sa mga aral na itinuturo ng panahong ito, at tandaan na, kahit sa pinakamahirap na yugto, palaging may puwang para sa paglago at pagbabagong buhay.